Nagagalak ako na makipag-ugnayan sa inyo sa aking YouTube channel, ang Sir Navy Channel. Sa ating mahabang talakayan ngayon, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue sa rehiyon ng Asia Pacific, partikular na ang pagtaas ng aktibidad ng militar ng China matapos ang pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken sa Beijing. Tara, sama-sama nating suriin ang mga detalye at mga implikasyon ng balitang ito. Una sa lahat, tayo ay bibigyan ng pagsasaalang-alang ang konteksto ng pangyayari. Kamakailan lang nagkaroon ng mahalagang pagpupulong sa pagitan ng Estados Unidos at China kung saan ipinaabot ni Blinken ang mga hinaing at kahilingan ng Estados Unidos hinggil sa iba't ibang mga issue tulad ng karapatang pantao, seguridad at ekonomiya. Ang nasabing pagpupulong ay may malalim na implikasyon hindi lamang sa dalawang bansa kundi sa buong rehiyon din. Matapos ang nasabing pagpupulong, agad namang naglabas ng ulat ang Taiwan tungkol sa pagtaas ng aktibidad ng militar ng China sa paligid ng Taiwan. Ang mga ulat na ito ay agad na nagdulot pag-aalala at tensyon sa rehiyon at nagtulak ng mga pahayag mula sa iba't ibang panig. Isa sa mga posibleng dahilan sa likod ng pagtaas ng militar ng China ay ang kanilang hangarin na ipakita ang kanilang lakas at determinasyon sa harap ng mga hinaing at pag-usap mula sa Estados Unidos. Ang pagpapakita ng lakas ay maaring isang paraan para sa China na ipakita ang kanilang kakayahan at pagiging determinado sa mga usapin tulad ng Taiwan, South China Sea at iba pang mga teritoryo sa rehiyon. Sa likod ng pagtaas ng militar ng China ay ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Sa panig ng China, ang Taiwan ay itinuturing nilang bahagi ng kanilang teritoryo, samantalang sa panig naman ng Taiwan, sila ay mayroong sariling gobyerno at sumusunod sa kanilang sariling sistema. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na nagdudulot ng pag-aalala sa rehiyon at ang pagtaas ng militar ng China ay maaring maging bahagi ng kanilang mga hakbang upang ipakita ang kanilang pangpangalaga at determinasyon na ipagtanggol ang kanilang pangangalakal na interes sa rehiyon. Isa pang posibleng dahilan sa likod ng pagtaas ng militar ng China ay ang kanilang hangarin na magkaroon ng mas malaking impluensya at kapangyarihan sa rehiyon. Bilang isang pandaigdigang kapangyarihan, ang China ay patuloy na nagsusumikap na mapanatili ang kanilang posisyon sa rehiyon at ipakita ang kanilang lakas at kakayahan sa harap ng kanilang mga kalapit bansa at mga kalaban sa pandaigdigang larangan. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga na maging mulat at handa tayo sa mga ganitong pangyayari at pagbabago sa larangan ng pandaigdigang politika at seguridad. Ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan ay maaring magdulot ng malalim na implikasyon hindi lamang sa dalawang bansa kundi sa buong rehiyon din. Ang pagtaas ng militar ng China ay maaring magdulot ng pag-aalala sa mga kalapit bansa tulad ng Japan, South Korea at iba pa na maaring maapektuhan din ng anumang tensyon sa rehiyon. Sa kabuuan, ang ulat tungkol sa pagtaas ng militar ng China matapos ang pagbisita ni Blinken sa Beijing ay nagdulot ng pag-aalala at tensyon sa rehiyon ng Asia Pacific. Mahalagang maging mulat at handa tayo sa mga ganitong pangyayari at pagbabago sa larangan ng pandaigdigang politika at seguridad. Sa ating pag-uusap ngayon, nais kong hikayatin kayong magbahagi ng inyong opinyon at reaksyon sa mga pangyayari na ito. Ano ang inyong saloobin sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan? I-share ninyo ito sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na talakayan dito sa Sir Navy Channel. Ayos! Magandang araw mga kaibigan. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating espasyo dito sa Sir Navy YouTube channel. Tayo ay muling mag-usap ngayon tungkol sa isang napakabigat na issue sa ating rehiyon. Sa mga nagdaang panahon, hindi nawawala sa ating kamalayan ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Ang patuloy na pag-aangkin ng China sa mga isla at teritoryo na dapat ay sa Pilipinas ay nagdudulot ng matinding tensyon at agam-agam hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong rehiyon din. Nitong nakaraang taon, lalo pang lumalim ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa pagdating ng Balikatan 2024. Ang Balikatan ay isang taunang pagsasanay na isinasagawa ng Pilipinas at Estados Unidos upang palakasin ang kanilang kakayahan sa pagdepensa
at pagtugon sa mga krisis sa rehiyon. Sa taong ito, ang balikatan ay nagkaroon ng espesyal na kahalagahan dahil sa patuloy na pagtaas ng mga pangyayari sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng pagsasanay, layunin ng Pilipinas at Estados Unidos na ipakita ang kanilang determinasyon na protektahan ang kalayaan at seguridad ng rehiyon mula sa anumang uri ng banta. Subalit sa kabila ng pagsasanay at pagsasama ng Pilipinas at Estados Unidos, hindi maitatanggi ang patuloy na panghihimasok at agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang pagtatayo ng mga estruktura at militar na presensya sa mga isla na dapat ay sa Pilipinas ay nagpapalakas ng tensyon at pag-aalala sa buong rehiyon. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak sa Pilipinas na magpatupad ng mas mahigpit na seguridad at pagbabantay sa kanilang teritoryo. Ang Balikatan 2024 ay isa lamang sa mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang ipakita ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang kanilang soberanya at karapatan laban sa anumang banta. Hindi rin maitatanggi na ang mga kaganapan sa Balikatan 2024 ay nagdulot ng malakas na reaksyon mula sa China. Ang kanilang mga pahayag at pagpapahayag ng pag-aalala sa pagsasama ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagpapakita lamang ng kanilang takot sa paglakas ng kanilang mga kalaban sa rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa para sa kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Subalit, ang patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay nagdudulot ng pangamba at alinlangan sa hinaharap ng rehiyon. Bilang mga mamamayan ng Pilipinas, mahalaga na tayo ay maging mulat at handang kumilos upang ipagtanggol ang ating soberanya at teritoryo. Hindi natin dapat pabayaan ang patuloy na pananakop at panghihimasok ng China sa ating mga isla. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng ating bansa at mga kaalyado, may pag-asa pa tayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa West Philippine Sea. Patuloy nating ipakita ang ating determinasyon at pagmamahal sa ating bayan upang hindi tayo maging biktima ng anumang uri ng pang-aabuso at pananakop. Muli, ito ang iyong tagabalita nagbabalita mula sa gitna ng matinding tensyon sa West Philippine Sea. Manatiling mulat at mag-ingat, mga kaibigan. Hanggang sa susunod na pag-uulat. Salamat sa pagtangkilik ng Sir Navy YouTube channel.